So, what's up sa YouTube ko? Nawala ang channel. So, etong travel namin na to, papunta kami ng, pupunta dapat kami ng, tawag dito, sinkhole. So, sabi namin, daan muna kami ng Kruyat Dam. Akala kasi namin napakalapit lang kung tutusin eh. Pero mag-i-enjoy ka sa view at saka yung weather niya. Although eto medyo mainit pa rin to yung panahon na to, pero the more na gumagabi, the more na okay. So etong kagandahan sa Oman, medyo ma-nature. At kung makikita mo yung paligid, halos bundok yung makikita mo. Tsaka yung mga bundok na yan, ma-amaze ka. Bakit? Kasi parang, alam mo yung parang unang panahon, yung Oman binabalot ng tubig. Makakita ka ng shell sa tuktok ng bundok, yung formation ng lupa. Alam mo yung parang bahay ng mga isda. So, hindi natin alam. Hindi ko naman alam ang history ng Oman eh. Pero, yan yung lugar niya. Yan yung tawag dito, mga dinaanan namin. So ayan, actually lahat tong pinapakita ko ngayon, saan kami nagsimula nito? Bumiyahe kami from pumunta kami ng Wadi Aday kasi sarado yung Snake Road dito yung Paamirat yung mga panahon na to. So doon kami dumaan, pagdating namin ng Shell gas station doon sa may ilalim ng tulay, kumaan lang kami yun, dire-diretso na. Yan na yung way nun, yan na yung daan nun. Kasi isang naman ang daan ng sinkhole, tsaka yung sa Kruyat. So siguro mga kung sa kilometers, abot kami ng mga 120 kilometers ito, yung panahon na to. Ngayon, mag-i-enjoy ka dito sa view, kahit papaano. Although long drive siya, pero malaki naman yung daan, okay naman. Basta condition lang yung sasakyan mo. Coolant, number 1, maayos dahil syempre ang temperature pwede tumaas kasi uphill, downhill to yung biyaheng to. So ayun, hindi ko lang naipakita dito sa video na to yung sa last part. Panoorin nyo na lang na yun, nakarating ako ng Kruyat mismo, yung dam na yun. So enjoy habang pinapanood tong travel vlog namin. Dalawang sasakyan kami dito yung time na yun, isang sedan tsaka yung akin SUV. Pupunta kami sa kaibigan yung panahon na to. Pero kung titignan mo yung Oman, napakalaki ng lupa. Sorry, excuse me. Ayan, kung alam mo kung magkatayo pa sila ng bahay sa Pilipinas to, kung kasi may mga bahay na siguro, pero sa kanila, tignan mo. Ayan, usually makikita mo sa paligid niyan, may mga camel, may mga donkey, usually na makikita mo, may mga aso din, pero bihira. Kaya dito, pag mamaneho ka, medyo alalay ka rin ng konti dahil pag nakadisgrasya ka dito ng kambing, nakadisgrasya ka ng kumbaga ng camel, yan, yung mga nagpapastol niyan halos 10 times 15 times na babayaran mo. Ang masama nun, okay lang kung magbabayad ka rin ng pera, pero ang masama niyan pag nakadisgrasya kayo, alam mo yung pati ikaw madisgrasya. Kasi ang takbuhan dito hindi lang basta 20 km per hour, 30 para sa Pilipinas, kasi maliit lang daan sa atin dito takbuhan dito ang bihira. Pag nasa open lane ka, takbo 140, 160 kilometers per hour.
Sabagay KPH naman yun, kaya okay lang at papaano. Sorry hindi yun yung ubo ko kasi papalit na yung weather dito eh. Pero ang mangyayari niyan, pwede kang madisgrasya as in. Kaya mabagal dito, baka 80, 70, lalo na sa lugar na yan. Open ng mga ganyan, pag tumakbo ka ganyan, baba siguro 100 takbukan. Sabihin natin, sige, sarado 100 na lang. Bilis na rin yun, kahit pa pwede na kayo talagang madisgrasya. Ayan, medyo malapit na kami sa Coryat niyan, yung dam. Medyo tawag dito. Nandiyan na kami sa vicinity. Nagkataon lang dyan na open siya, kaya nakapasok kami kasi alam ko bawal dyan eh. Tsaka mayroong kakilala, ayun nga. Kaya, ayun, nagpapasalamat tayo dun sa kaibigan natin sundalo na nandito sa Mascat. Yung nga tumulong para makapasok tayo sa itaas. Ayun, maraming salamat sa panood sa vlog ko. Ito na yung kuryenta mo. So, kita-kits sa susunod na lang po. Salamat.